What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa simula ng pelikula, isang batang babae ang naglalakad mag-isa nang mapansin niyang may isang lalaking sumusubaybay sa kanyang mga galaw. Ang lalaki na nakasuot ng hoodie at kinilalang si Thomas ay tila nagdudulot ng banta. Habang tumitindi ang kanyang kaba, mabilis na kumuha ang babae ng sandata mula sa kanyang bag upang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, mahusay siyang nadisarmahan ni Thomas at panakot na itinutok ang isang kutsilyo sa kanyang leeg. Sa kritikal na sandaling iyon, isang matandang lalaki na nanunood mula sa kanyang balkonahe ang inakalang ang insidente ay isang pagtatalo ng magkasintahan at nagpasi siyang makialam. Nagulat si Thomas sa biglaang paglitaw ng matanda kaya tumakas siya mula sa lugar. Nagpatuloy ang salaysay kinabukasan, ika-13 ng Mayo. Lumipat ang eksena sa isang binatang nagngangalang Missy na abalang nanunood ng isang panayam sa telebisyon ng isang musikero habang nag-aalmusal. Pagkatapos kumain, uminom si Missy ng gamot na iniinom niya upang makontrol ang kanyang panic attacks. Ang gamot na ito ay bahagi ng isang clinical trial na isinasagawa ng isang kumpanyang parmasutiko at si Missy ay isa sa mga napiling kalahok. Sinimulan ng kanyang nag-aalalang lola ang isang pag-uusap tungkol sa kanyang kalusugan at sa epekto ng gamot. Tiniyak ni Missy sa kanya na ang gamot ay para maiwasan ng panic attacks at hindi siya dapat mag-alala. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, nagpahayag ng pagdududa ang kanyang lola tungkol sa intensyon ng kumpanyang parmasutiko at sa mga posibleng side effects ng gamot. Pinayuhan siya nitong isaalang-alang ang mga natural na alternatibo tulad ng prutas para sa kanyang kalusugan. Bago umalis si Missy para sa kanyang pag-aaral, inabutan siya ng kanyang lola ng isang plastic na supot na may lamang French toast upang may makain siya sakaling magutom mamaya. Natagpuan ni Missy ang kanyang sarili na nakaupo sa isang bangki sa parke, sinusubukang mag-aral para sa nalalapit niyang mga pagsusulit. Ngunit palagi siyang naaabala ng isang magkasintahan na nakaupo sa tabi niya na lantarang ang halikan at tawanan. Dahil sa kanilang presensya, nahihirapan siyang mag-focus at nagsimula siyang mainis. Makalipas ang ilang sandali at napagtanto niyang hindi siya makapag-aral ng maayos doon, nagpasi siyang Missy na pumunta sa butika ng Rosilac kung saan may naka-schedule siyang appointment kay Dr. Jula, ang doktor na nagreseta ng kanyang gamot. Pagdating niya sa butika, nakipagkita siya kay Dr. Jula sa opisina nito. Magiliw siyang binati ng doktor at tinanong ang kanyang kalagayan, pati na rin kung nais pa ba niyang ipagpatuloy ang paglalahok sa eksperimental na gamutan. Dahil pakiramdam ni Missy ay nakatulong ang gamot sa pagkontrol ng kanyang panic attacks, ipinahayag niya ang kagustuhang dagdagan ang araw-arawang dosage upang lalo pang gumanda ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Dr. Jula na huwag itong gawin at ipinaliwanag niya na bihira na ang kanyang panic attacks kaya mas mainam na unti-untiing bawasan ng gamot kaysa dagdagan ito. Binigyang diin din ng doktor ang kahalagahan ng pagsasabay ng mga relaxation exercise sa pag-inom ng gamot upang makatulong sa pagkontrol ng nerbiyos at maiwasan ang mga susunod na panic attacks. Tinanong din siya ng doktor kung may naranasan ba siyang side effects mula sa gamot. Tiniyak ni Missy na wala siyang naging problema. Masayan sa sagot, inabutan siya ni Dr. Jula ng supply na 30 tableta at nagtakda ng follow-up appointment makalipas ang isang buwan. Medyo mas optimistiko, tumungo si Missy sa paaralan para sa kanyang mga pagsusulit. Pagpasok niya sa silid-aralan, initusan ng guro ang mga estudyante na pumili ng numero upang matukoy ang kanilang exam paper. Pinili ni Missy ang numerong 8 at natanggap niya ang papel na may tanong sa politika. Habang nauupo at sinusubukang magsimula ang pagsusulit, may napansin siyang kakaiba. Ang kaklase niyang si Yanka, na nakaupo malapit sa kanya, ay nandaraya na nagsusulat ng mga sagot sa kanyang mga hita. Isa pang kaklase ang hayagang nandaraya rin, nagpapasa ng mga sulat sa ilalim ng mesa. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na mag-focus sa sariling pagsusulit, labis na nakakaabala ang sitwasyon kay Missy. Matapos ang pagsusulit, tinawag ng guro sina Missy at Yanka upang tanungin tungkol sa kanilang karanasan sa exam. Nagsimulang mautal si Missy dahil sa kaba at hirap siyang maipahayag ang kanyang saloobin.
Samantala, si Yanka ay mukhang nalilito at nahihirapang sumagot dahil Ingles ang gamit ng guro, isang wikang hindi niya lubos na nauunawaan. Paglabas ng silid-aralan, inanyayahan ni Yanka si Missy sa isang party. Ngunit tinanggihan ni Missy ang imbitasyon at ipinaliwanag na mas gusto niyang manatili sa bahay at hindi siya komportable sa maraming tao. Kinagabihan, nanonood siya ng telebisyon kasama ang kanyang lola na masayang-masaya sa magagandang marka ni Missy ayon sa kanyang report card. Imungkahing niyan ipagdiwang ang kanyang tagumpay sa akademya sa pamamagitan ng isang party. Sa kabila ng kanyang sigasig, magalang na tumanggi si Missy at muling sinabi na mas gusto niyang manatili ng isa at hindi siya komportable sa maraming tao. Di nagloon, pumasok siya sa kanyang silid para matulog. Habang nakahiga, napunta ang kanyang mga iniisip kay Yanka. Dahil sa kanyang curiosity, tinignan ang kanyang telepono at nakita ang larawan ni Yanka na masayang nag-e-enjoy sa party. Dahil dito, nagbago ang isip ni Missy at bigla niyang napagpasi siyang pumunta sa party. Mabilis siyang nagbihis at umalis ng bahay. Sa daan, sinubukan niyang tawagan si Yanka, ngunit hindi niya ito makontak, kaya't nagpadala siya ng mensahe. Samantala, napansin ni Yanka ang mga tawag ni Missy at lumabas siya ng maingay na party upang makahanap ng mas tahimik na lugar para tawagan siyang pabalik. Ngunit habang tinatawag niya si Missy, ay isang nakakakilabot na pangyayari ang nangyari. Lumapit si Thomas, isa ring bisita sa party at panakot na hinarap si Yanka gamit ang kutsilyo. Inuutusan siyang sumama patungo sa isang malapit na masukal na lugar. Nagulat at hindi agad naunawaan ang sinasabi niya, nagsimulang sumigaw Yanka para humingi ng tulong. Sa takot, naging marahas si Thomas at sinaksak niya ang kanyang leeg bago tumakas. Pagdating ni Missy sa party, sinalubong siya ng kinikislap na larawan ng mga sasakyan ng pulis. Agad na tinanong ng mga pulis ang nandoon, kabilang si Missy, kung may napansin silang kahina-hinala sinasang pangyayari. Litong-lito at walang alam sa nangyari, sinabing wala siyang nakitang kakaiba. Sa pagpapatuloy ng paghahanap kay Yanka, laking gulat ni Missy na makita siyang isinakay sa isang stretcher ng mga emergency responders. Nakabenda ang kanyang leeg, palatandaan ng matinding pinsala, at agad siyang isinakay sa ambulansya patungo sa pinakamalapit na ospital. Dahil sa bigat ng mga pangyayari at sa kanyang nasaksihan, nagsimulang umatake ang panik kay Missy. Nagsimula siyang manginig at pawisang ng malusog, ngunit naalala niya ang mga breathing exercise na itinuro sa kanya ni Dr. Jula. Nag-focus siya sa kanyang paghinga at unti-unting kumalma. Gayunpaman, sa kanyang pagkalito, tumakbo siya sunod sa ambulansya. Sa kamasangang palad, biglang nagpreno ang ambulansya at bumangga si Missy sa likod nito. Bumagsak at tumama ang kanyang ulo hanggang mawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa emergency room na siya ng ospital. Katabi niya ang isa pang pasyente na nagngangalang Yossi na inatake ang kanyang puso. Tinangka ni Missy na umalis upang makahanap kay Yanka, ngunit maruhan siyang pinigilan ng isang nurse at pinabalik sa kama upang magpahinga. Sa kabila ng kanyang pagtutuloy, inoffer si Yossi ng konting espesyal na fruit brandy upang siya ay makapag-relax. Nag-atubalisiman niya itong inumin at biglang lumabo ang kanyang paningin at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Nang luminaw ang kanyang isipan, napagtanto ni Missy na siya ay nasa sarili niya ng bahay at isang araw na mas maaga kaysa sa party, ika-13 ng Mayo, ang parehong araw na pumasok siya sa paaralan at inimbitahan ni Yanka sa party. Nandoon ang kanyang lola, pinapayuhan siyang kumain ng prutas upang kontrahin ng anumang side effects ng gamot. Nalilito man siya, sinuri ni Missy ang telebisyon at nakita ang panayam na napanood niya rin noong nakaraang araw. Tinanong niya ang kanyang lola tungkol sa petsa para makasiguro at kinumpirma nitong ika-13 nga ng Mayo. Napagtanto ni Missy na tila nakabalik siya sa nakaraan kaya't matpasi siya siyang kumilos ng iba sa araw na iyon. Walang kamalay-malay ang kanyang lola ng anumang kakaiba at muli siyang inabutan ng plastik na supot na may lamang French toast. Bagamat naguguluhan, tinanggap ni Missy ang mga pangyayari. Ngunit kalaunan, itinapon niya ang pagkain sa basura habang papunta siya sa butika upang makipagkita kay Dr. Jula. Sa kanilang pag-uusap, nag-atubalisiman niyang ikwento ang kanyang kakaibang pangyayari na parabang naranasan niyang muli ang parehong araw. Maingat na nakinig si Dr. Jula at initusan ng kanyang nurse na itala ng matinding detalye ang lahat ng ikinuwento ni Missy.
Dahil sa pag-aalala sa posibleng implikasyon ng mga side effect na ito, nagpasya si Dr. Gula na mas mainam nang itigil ang eksperimental na gamutan na tinatanggap ni Missy. Nang marinig ni Dr. Gula ang mga karanasan ni Missy at ang mga kahalintulad na side effect na iniulat ng isa pang pasyente na nagngangalang Bella, lalo siyang nabahala sa kaligtasan ng gamot. Si Bella, na na-admit sa isang mental hospital, ay nagkwento na ang pag-inom ng alak matapos uminom ng gamot ang naging sanhi ng kanyang pagbalik sa nakaraan. Dahil sa mga nakababahalong ulat na ito, nilapitan ni Dr. Gula ang research director ng butika ng Rosilac upang talakayin ng matitinding side effect at igiitang pagtigil ng eksperimento na kinasasangkutan ng naturang gamot. Gayunman, mariing iginiit ng direktor na ipagpatuloy ang pananaliksik at walang pakundangangang iminungkahi na kung hindi komportable si Dr. Gula, malaya siyang magbitiw sa pwesto. Maaari naman umanong humanap ang programa ng ibang doktor na mangangasiwa sa eksperimento. Samantala, nagpasya si Missy na harapin ang araw ng naiiba dahil sa hindi maipaliwanag niyang karanasan sa paglalakbay sa panahon. Pagpasok niya sa paaralan, muli niyang pinili ang numerong 8 para sa pagsusulit sa politika. Umusad ang araw na halos kapareho ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, nang imbitahan siya ni Janka sa party, tinanggap ni Missy ang paan niya sa pag-asang mababago niya ang takbo ng mga pangyayari. Sa party, nag-atubili si Missy na uminom dahil sa kanyang kasaysayan ng panic attacks, ngunit nahikayat siya ni Janka at kalaunan ay napapayag din. Naging masaya ang party at wala namang seryosong insidente at pagkatapos ay nagtungo sila sa bahay ni Janka upang magpatuloy sa pagtambay. Lumipas ang gabi nang walang trahedyang naganap tulad ng sa naunang timeline. Ngulit kinabukasan, isang bagong pagkabigla ang dumating. 2 pulis ang pumunta sa bahay ni Janka upang tanungin si Missy tungkol sa kanyang kaibigang si Indigo na pinaslang noong nakaraang gabi malapit sa club na kanilang pinuntahan. Dahil sa matinding pakinamdam ng pananagutan at determinasyon, nagpasya si Missy na subukang bumalik muli sa nakaraan upang pigilan ang pagpatay sa kanyang kaibigang si Indigo. Naalala niya na ang isang partikular na inumin na ibinigay sa kanya noon ng pasyenteng si Yossi ang nag-trigger ng kanyang paglalakbay sa panahon. Sabik na maulit ang karanasan, lumapit si Missy sa bartender at hiniling ang parehong inumin. Ngunit walang kaalaman ng bartender tungkol sa naturang inumin at sa halip ay nagbigay ng iba't ibang timpla. Sa kasamaang palad, wala sa mga inumin nang nagkaroon ng nais na epekto. Sa halip, nakaramdam ng matinding hilo si Missy at nagsuka nang hindi nagtagumpay sa pagbalik sa nakaraan. Hindi pa rin sumusuko, nagtungo siya sa ospital upang hanapin mismo si Yossi. Tinanong niya ang nurse tungkol sa kinaroroonan ni Yossi, ngunit tumanggo itong magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa pasyente. Dahil dito, nagpasya si Missy na hanapin si Yossi sa buong ospital, silid bawat silid, at nagtatanong sa mga pasyente. Sa wakas, natagpuan niya ang silid na dapat sana'y kinaroroonan ni Yossi, ngunit wala na ito roon. Gayunpaman, isang mabait na pasyente ang nagbigay sa kanya ng address ni Yossi. Habang paalis na sana si Missy, pumasok ang isang nurse at dahil napansin niya ang kanyang pagmamadali at kakaibang kilos, nagsimulang tumawag ng seguridad ng ospital. Mabilis na tagpuan ni Missy si Yossi sa isang therapy room. Nang harapin ito, unang tumanggi na meron siyang naturang inumin, ngunit hinalughog ni Missy ang kanyang mga gamit at natagpuan ng bote. Habang sinusubukang inumin ito, dumating ang mga gwardya at siya'y hinuli. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Missy na dilaan ang kaunting natapong inumin nang hindi inaasahan ay nagdulot muli ng paglalakbay sa panahon at ibinalik siya sa May 13, isang araw bago ang mga pangyayari. Masaya at puno ng pag-asa, agad siyang nagtungo sa kanyang doktor at nagsinungaling na wala siyang nararanasang side effect, kaya matagumpay siyang nakakuha muli ng 30 tabletas. Pagkatapos, pumasok siya sa paaralan at buong kumpiyansang lumapit si Janka. Dahil naaalala niya ang problema sa wika noon, hinalikan niya ito at pinayuhang kausapin ng guro sa Ingles upang mas maunawaan ng mga tanong. Muli niyang pinili ang numerong 8 sa pagsusulit sa politika at natapos ito ng maayos. Pagkaraan, muling nagtungo si Missy sa ospital, ngayon ay may malinaw na plano. Natagpuan niya si Yossi at upang maiwasan ng anumang maling paggamit sa hinaharap,
Pinalitan niya ang mapanganib na inumin ng isang ligtas na alternatibo, habang itinatabi ng orihinal bilang ebidensya o para sa imbestigasyon. Dumalo si Missy sa party kasama si Janka, determinadong baguhin ang takbo ng gabi at protektahan si Indigo. Sa buong party, nanatiling mapagmatya si Missy at palihim na binabantayan si Indigo. Habang lumalalim ang gabi, napansin niyang lumabas si Indigo at sa pakiramdam na may masamang mangyayari, sinabi niya kay Janka na manatili muna sa loob habang sinundan niya si Indigo, hawak ang isang mug na pansamantalang sandata. Sa labas, nakumpirma ang kanyang hinala nang makita niya si Thomas na handang umatake sa Indigo. Mabilis kumilos si Missy at hinampas si Thomas gamit ang mug, dahilan upang mawalan ito ng kakayahang manakit at tuluyang mapigilan ang pagpatay. Nabigla si Indigo sa mararasing pangyayari at tumakbong pabalik sa loob upang ipaalam sa lahat na may napatay umanong si Missy. Agad tinanggal ni Missy ang hood ni Thomas para makilala ito, at kinuha din ni Missy ang kanyang pitaka bago tumakas upang maiwasan ng agarang gulo. Naghahanap ng katahimikan para iproseso ang mga pangyayari at siyasatin ng laman ng pitaka ni Thomas, natagpuan ni Missy ang mga ID at personal na gamit na maaaring magpaliwanag ng motibo o pinagmulan nito. Pag-uwi niya, napansin ng kanyang lola ang kanyang mga sugat at agad na nag-alala. Pinaliwanagan ni Missy na nasanggut lamang siya sa isang suntukan na bahagyang nakapagpatahimik sa kanyang lola. Binigyan siya ng kanyang lola ng isang tableta para siyang kumalma. Sa sandaling iyon, may dumating na pulis sa kanilang pintuan, malamang na upang tanungin tungkol sa insidente na nangyari sa party. Sa besperadong pagtangkang makaiwas sa karagdagang pagtatanong o posibleng pag-aresto, muling ininom ni Missy ang inuming spilimka sa pag-asang maibabalik niya ang oras. Ngunit sa halip na bumalik sa mas maagang araw, napunta siya sa mismong sandali na kung kailan mas maagang araw din ng iyon, kung kailan binabandahan ng kanyang lola ang kanyang sugat after siyang bigyan ng pampakalma. Dito, na-realize niya ang isang mahalagang pattern. Ang epekto ng inumin ay konektado sa oras kung kailan niya huling ininom ang kanyang gamot. Ibinabalik siya ng inumin sa mga sandaling kasunod ng kanyang huling pag-inom ng gamot. Dahil dito at inaasahang ang pagdating ng pulis, pinayuhan ni Missy ang kanyang lola na huwag pansinin ng anumang kukutok sa pintuan upang maiwasan ng komplikasyon. Habang pabalik-balik sa oras gamit ang spilimka, sinubukan niyang ihanda ang kanyang lola sa pagdating ng pulis sa pamamagitan ng pagpapayo na magkunwari na walang kaalam-alam sa kanyang kinaroroonan. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang dahil sa kalituhan at sa kawalang epekto ng gamot sa kanyang lola at sa bigat ng kanyang pinagdadaanan, kumuha si Missy ng kutsilyo at tumakas sa bahay. Habang tinitingnan ng kanyang phone, nakita niya ang isang balita tungkol sa pagpatay ni Thomas kung saan pati ang kanyang larawan ay inuugnay sa krimen. Sa sandaling iyon, tumawag si Janka at naghinala si Missy na ginagamit siya ng pulis upang matunto ng kanyang kinaroroonan. Maingat niyang iniwasang magbigay ng anumang impormasyon na maaaring maglantad sa kanya. Samantala, walang kaalam-alam sinabi ni Janka sa pulis tungkol sa gamot ni Missy para sa panic attacks nang tanungin siya kung meron ba siyang dalang iligal na gamot. Kinabukasan, nagtungo si Missy sa butika para kunin ang kanyang reseta. Bit-bit pa rin ang kutsilyo at nasa matinding tensyon. Dahil sa kanyang kahina-hinahilang kilos at sa nakikitang kutsilyo, naalarma ang mga tao at inireport siya sa pulis. Sa butika, sa desperadong hangarin patunayan ng kakayahang maglakbay sa panahon ng inuming spilimka at upang makahanap ng paraang magtatakas o pagpapatunay, hinarap ni Missy si Dr. Gula dahil sa inumin. Nang subukang itapon ito ng doktor dahil sa takot sa mapanganib na epekto, sinaktan ni Missy ang kanyang sariling kamay gamit ang kutsilyo at nagbantang magpapakamay kung hindi susubukan ni Dr. Gula ang inumin. Sa tensyonado at mapanganib na sitwasyon sa butika, desperadong sinubukan ni Missy na patunayan ang epekto ng spilimka. Hinikok niya ang assistant ni Dr. Gula na si Andrea na pigilan si doktor at iginiit na kapag ininom nito ang inumin ay mararanasan din niya ang paglalakbay sa panahon. Sa ilalim ng matinding presyon at upang mapakalma ang sitwasyon, napilitan si Dr. Gula na inumin ng spilimka. Ipinaliwanag ni Missy na kapag ininom nito ni Dr. Gula ay babalik siya sa May 13 at maaari niyang pigilan ng mga pagpatay sa Janka at Indigo.
Gayunman, matapos inumin ng inumin, walang agarang epekto na naranasan si Dr. Gula. Nanatili siyang kalmado at rasyonal, ipinaliwanag niya kay Missy na ang sintomas nito, kabilang ang inaakalang paglalakbay sa panahon, ay malamang na guni-guni lamang na dulot ng gamot na maaaring magpaniwala sa isang tao na nakikita o naiimpluwensyahan niya ang mga pangyayari sa hinaharap. Habang dahan-dahang nauunawaan nito ni Missy, lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang pulis sa butika dahil sa ulat ng kanyang mapanganib na kilos. Sa takot at pakiramdam na wala ng takas, gumawa ng desperadong hakbang si Missy at tumalon palabas ng bintana. Tumakbo siya, ngunit agad siyang hinuli ng pulis at isinakay sa patrol car. Habang nasa loob ng sasakyan, may napansin siyang hindi inaasahan. Si Dr. Gula, na sa umpisa ay tila walang naging reaksyon sa spilimka, ay nagsimulang magpakita ng pisikal na epekto. Ang pagbabaliktad na ito kung saan naranasan ni Dr. Jula ang paglalakbay sa panahon ay nagpatunay sa mga sinabi ni Mitzi at nagdagdag ng kakaibang lalim sa kwento. Sa huli, gumawa si Dr. Jula ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga pasyente sa pamamagitan ng pagpigil sa eksperimento at pagsira sa mapanganib na gamot. Bagamat may itinabi siyang kaunti upang personal na pag-aralan pa ang paglalakbay sa panahon. Ang mga sumunod na kilos ni Dr. Jula kung saan ginamit niya ang spelempa at ang kanyang bagong kakayahan upang baguhin ang mga kinalabasan tulad ng pagkapanalo sa loto at pagpigil sa isang pagpatay ang nagbigay ng kapanapanabik na pagtatapos sa kwento. Ang wakas kung saan pinayuhan niya si Mitzi at namagitan upang mailigtas si Indigo at tuluyang maaresto si Thomas ay maayos na nagtahi sa buong salaysay na nagpapakita ng posibilidad ng pagtubos at responsableng paggamit ng makapangyarihang kaalaman. Sa eksenang ito mga kaibigan, nagtatapos ang pelikulang Xanox. Sana ay naunawaan ninyo ang mga liku-likob at nakakabighaning pangyayari sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang movie breakdown na ito, huwag kalimutang mag-like at ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Malaking tulong ang inyong suporta upang patuloy kaming makapaghatid ng magagandang kwento at pagsusuri. Babalik ako sa lalong madaling panahon para sa isa na namang mahusay na paliwanag o breakdown ng pelikula. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo, manatiling ligtas, at patuloy na manood ng Awesome Movies. Maraming salamat sa inyong oras at suporta. Kita-kits sa susunod na video. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.